Breaking news mga boss, Kenneth Lover panalo by knockout sa round 4. Sa wakas may Pinoy na panalo sa Kyrgyzstan. Napakaganda ng pinakita ni Kenneth Lover mga boss dahil nagmalaman ni Pacquiao, parang Margarito versus Pacquiao. Sakto lang yung ginawa ni Kenneth Lover dahil sa round 1 naging agresibo kaagad. Hindi pwedeng makipag-outback si Kenneth Lover dito dahil mahaba ang kalaban niya. Kailangan talaga dito agresibo lagi si Kenneth Lover at dikitan itong kalaban. Kaya sakto lang ang naging game plan ni Lover mga boss. Marami ang nagko-comment na open daw sa counter si Kenneth Lover. Ang kagandahan kasi kay Lover mga boss, ginagamit niya ang footwork niya. Yung combination na ginagamit niya dito parang Manny Pacquiao. Jab then straight sa katawan, sabay hook. Ganyan po ang ginawa ni Manny Pacquiao noon kay Kit Thurman. Yan ang pang setup ni Pacquiao noon kaya napabagsak niya si Thurman. At ganyan din ang ginagawa ni Kenneth Lover dito. Kaya napakaganda po ng game plan ni Lover. Itong kalaban niya hindi makaporma kasi magalaw si Lover mga boss. Ginagamit niya ang footwork parang Manny Pacquiao ngayong galawan dito eh. Pagdating nga po ng round 4, sinabayan ni Kenneth Lover yung napakahabang jab ng kalaban. Sinabayan niya ng left hand mga boss, left straight. Kung matatandaan nyo yung laging ginagawa ni Manny Pacquiao noon kontra Oscar De La Hoya, sinasabayan niya ng left straight yung jab ni De La Hoya. Ganyan din ang ginawa ni Kenneth Lover. Malakas siguro yung tama mga boss kaya lumuhod bigla itong matangkad. Pagkaluhod niya hindi na po siya tumayo, kaya panalo na si Kenneth Lover by knockout sa round 4. Sa lahat ng Pinoy na lumaban sa Kyrgyzstan, 5 silang Pinoy. Si Kenneth Lover lang po ang panalo. Dahil natalo din kanina sa undercard si Ken Danila na may bagong kartadang 6 win 5 KOs may isang talo. Kaya si Kenneth Lover lang po ang nakalusot sa lahat ng Pinoy sa Kyrgyzstan. Kaya congratulations kay Kenneth Lover mga boss, sa wakas. May uuwing Pinoy na dala ang panalo. Impresibo pa ang pinakita mga boss. Napakabilis ng footwork ni Lover at yung combination ng suntok. Nakita ko tumatalon pa si Kenneth Lover mga boss, maabot lang itong kalaban niya na napakalaki. Kaya congratulations talaga kay Kenneth Lover. Sa iba pang balita, Elijah Pierce may reaksyon kay Janrel Casimero matapos talunin ni Kameda. Ayon sa kanyang post sa kanyang X account, "Respeto ako sa lahat ng mandirigmang Pilipino pero ayaw ko nang makarinig ng kahit anong kalokohan tungkol sa tatalunin ako ni Casimero." Sinasabi pa raw ng Casimero Brothers na iniiwasan sila ni The Monster na Oya Inoue pero natalo lang sila ni Kameda na malayo sa level ni Inoue. Matatandaan na nagkahamunan dati si Casimero at Elijah Pierce. Sinabi ni Casimero na easy work lang si Elijah Pierce dahil may hinang boksingero ito. Pero ngayon rumesback naman si Pierce. Ayaw na raw niya makarinig pa ng kalokohan mula sa magkapatid na sinasabing dudurugin lang siya. Maganda rin sana kung makita natin yan si Pierce versus Casimero mga boss. Tingin ko makakabangon pa naman yan si Casimero mga boss basta mag-stay na lang sa 122 pounds. Huwag nang balakin sa mataas na timbang dahil nawawala yung bagsik ng kamao niya. Bumagal kasi ang galawan ni Casimero dito sa super featherweight. Kaya sinabi ni Kameda na nababasa niya ang tirada ni Casimero. Mas pabor kay Casimero kung mag-stay na lang dito sa 122 pounds. Kailangan niya kunin ang tamang timbang dyan dahil dyan siya malakas. Iba kasi ang lakas kapag natural na timbang mga boss kaysa bumigat ka lang dahil sa taba at tubig. Kailangan din ni Casimero ngayon maging aktibo sa ring. Lumaban agad, huwag magbakante ng matagal. Ayusin na lang lagi ang preparasyon niya at maganda ng todo kahit mahina pa ang kalaban. Para hindi na maulit ito, madisgrasya sa mga hindi kilalang boksingero. Makakabawi pa yan si Cuadro Alas mga boss, kailangan lang manalo agad sa next fight. Huwag lang matalo dahil ibang usapan na yon kapag matalo ulit. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.